Ayos itong mga dala mong pagkain. Fried chicken, spaghetti, cheeseburger, at french fries. Sa wakas, nakakain din ako ng masarap. Dahan-dahan lang po. Baka mabulunan kayo. Teka, uminom muna kayo ng soft drinks. No. Ang sarap talaga. Ngayon lang uli nasayara ng malamig na soft drink sa lalamunan ko. Sige po, Papa. Kailan na kain? Magpakabusog kayo. Uy, talagang magpapakabusog ako. Dahil minsan lang ang ganito kasarap na pagkain. Bakit po? Ano ba pinapakain nila sa inyo? No, mga pagkain pampawala ng gana. Dahil walang lasa. Oh? Ate Roda? Ano ginagawa mo rito? Oy, nakikita mo naman, di ba? Pinapakain ko si Papa. Emily, halika. Saluhan mo ko. Ang sasarap nitong nilalang pagkain ng ate mo. Diyos ko naman, ate. Alam mo naman, bawal kay Papa ang mga ganyang pagkain. Tama na po yan. Sandali. Huwag mo akong pigilan. Pero pa! Ang bastos? Ano ba? Istorbo mo pagkain niya eh. Ikaw ang bastos dyan eh. Hindi mo ba alam, makakasama yan kay Papa yung ginagawa mo? Yung ginagawa niyong hindi mabuti. Dinejeta niyo si Papa. Ayan payat na nga eh. Dahil ginugutom niyo. Siya nga naman, Emily. Sawang-sawa na ako sa mga ipinakakain niyo sa akin. O sige pa. Kung gusto niya magpakamatay, di bahala kayo. Tandaan niyo na, pero tigas na ulo niyo. Kasi, Kung makapagsalita ka parang batang trato mo kay Papa. Wala kang galang. Nagiging suwail ka na. Ano ka mo? Suwail? Oo. Pwede ba umarap ka muna sa salamin para makita mo kung gaano kahaba yung sungay mo? tama na yan. Huwag kayong mag-away sa harap ng pagkain. Ito kasi si Emily. Gusto yata ng away. Alam mo sa sarili mo kung sinong nagdadala ng away dito at gulo sa pamilya natin. Kaya pwede ba umayos ka, Ate Roda? Dahil pag nalaman ni Kuya Zal dito ginagawa mo... Sige, pagtulungan niyo ako. Hindi ko kayo uurungan, ano? Tama na sabi yan, ano ba? Wala ba kayong ibang gagawin kundi ang magbangayan? Tatatlo na nga lang kayo magkakapatid, hindi pa kayo magkasundo-sundo. Aba, magkasundo po kami ni Kuya Saldi. Si ate lang naman pong kontrabida dahil sa spoiled sa inyo. Kinukonsinti ninyo, kaya lumaki ang ulo. Yan. Anong yan to? Sumusobra ka na talaga, ha? Papatulong kita. Ayaw pa talaga niyong paawat? Kapag hindi kayo tumigil, sumasakit ang dibdib ko. Kumusta na ang papa mo? Napainom ko na po siya ng gamot. Nagpapahinga na po sa kwarto niya. Naka-apekto siguro sa kanya ang dinalang pagkain ni Roda. Mabuti na lang po't dumating ako. Kung nagkataon, baka naubos niyang lahat yun. Pasensya ka na. Nakatulog kasi ako kaya nasa lisihan ako ng ate mo. Mabuti na lang, wala rito ang kuya mo. Isusumbong ko talaga siya kay Kuya. Ay, wag na. Baka bigla niya sugurin ng ate mo. Yan naman kasi ang hirap sa inyo, May. Pareho lang kayo ni Papa. Lagi ninyong pinagtatakpan si ate. Hindi naman sa ganun. Pero ayoko lang lumaki ang hidwaan niyo magkakapatid. Maliit na pamilya lamang tayo. Tapos hindi pa tayo magkaisa at magkasundo. Ay, huwag na kayong umasa, Ma. Hanggat hindi nagbabago si ate, mananatiling magulo at watak-watak ang pamilya natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Letsing buhay ko! Bakit mo itinapon ang pagkain mo? Ano ba problema mo? Sabi ko naman sa iyo, hindi yan ang pagkain gusto ko. Walang lasa. Sawang-sawa na ako. Kasi bawal sa'yo mga pagkain hinihingi mo eh. Wala akong pakialam. Basta iyon ang gusto ko. Doon na lamang ako kina Roda para masarap lang yung kinakain ko. Ano ka ba naman, Octavio? Gusto mo na ba talagang mamatay? Oo! Gusto ko na talagang mamatay para matapos ang paghihirap ko.
Suko na ako. Pagod na ako. Bakit? Ikaw lang ba napapagod? Ikaw lang ba nahihirapan? Pagod na rin ako. Pagod na ako sa pag-aalaga at pag-iintindi sa'yo. Kaya pwede ba? Makisama ka naman. Na nga eh. Pare-pareho lang tayong nahihirapan. Kaya tapusin na natin ang ating paghihirap. Hayaan mo na lamang akong mamatay para makapagpahinga na tayong lahat. Ma, hindi na kayo nasanay kay Papa. Ganun lang talaga maraming nararamdaman. Nagiging irritable at bugnutin. Dagdagan na lang natin ang ating pangunawa at pasensya. Oo nga. Pero hindi mo pa rin maialis sa akin na mag-alala. Natatakot na ako. Baka kung ano pa maisipan niyan gawin. Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Unti-unti na pong nagiging maayos ang kanyang kalagayan. Kaya lilipas din po ang pagiging moody niya. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan siya magiging ganyan eh. Siya nga pala, kinukulit niya ako. Kung pwede raw, doon muna siya sa ate mo. Naku, kung gusto po ninyong makarating kagad sa langit si Papa, edi sige, ipaubaya natin siya kay Ate Rhoda. Anong ginagawa mo rito? Ay, naku, narito ka pala. Wrong timing pala ako. Walang right timing kapag ikaw ang pupunta. Wala kang karapatang pagbawalan ako, ha? Kahit na anong oras, pwede akong pumunta dito. Tsaka isa pa, hindi ikaw ang sadya ko, kundi si Papa. Bakit? Gusto mo bang makita kung ano ng kalagayan niya? Gusto mong malaman kung malapit na siyang mamatay? Dahil atat na atat ka nang makakuhang yung mamanahin? Dahan-dahan ka ng pagsasalita, ha? Oh, bakit? Alam ko, may hinanakit ka sa akin, kaya mo ako pinaparatangan ng ganyan. Naiinggit ka. Dahil mas minahal ako ni Papa kesa sa'yo. At ano iginanti mo sa sobra-sobrang pagmamahal at pagtitiwalang ibinigay niya sa'yo? Hindi ba't katrayduran? Hanggang ngayon ba naman? Hindi mo pa rin yun makalimutan? Tapos na yun. Wala nang mangyayari kahit habang buhay mo akong sisihin at sumbatan. 30 taong pinaghirapan ni Papang winaldas mo. Bumagsak ang negosyong ipinundar ni Papa sa loob ng mahabang panahon nang dahil sa iyong kapabayaan at kasakman. Kaya kahit na siguro doblehin mo ng 10 beses ang mamanahin mo, hindi mo kayang bayaran ng perang nilustay mo at ng asawa mong demonyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tawagan mo si Rhoda. Sabihin mo, magbabakasyon ako sa kanila. Nagbabakasyon din si Sally doon sa probinsya ng girlfriend niya. 1 linggo siya doon. Kaya nga gusto kong samantalahin ang pagkakataon habang wala siya. Kami naman ni Emily ang malilintikan kay Saldi kapag pinayagan ka namin. Bakit nyo naman sasabihin? Octavio, ano ka ba? Basta gusto kong pumunta kina Rhoda. At kapag hindi nyo ako pinayagan, magwawala ako rito. Punta daw dito si Papa. Gusto niya magbakasyon ng ilang araw. Ba, gusto ko yan. Tama-tama, marami akong tatanong sa kanya. Huwag ka masyadong kampante. Bad trip pa rin sa'yo si Papa hanggang ngayon. Oh, ba't ikaw? Okay na uli kayo ni Papa? Siyempre. Hindi naman niya ako kayang tiisin. Pero ikaw,
Manahimik ka muna at makiramdam. Ito ang gusto ko rito, Rhoda. Masarap ang pagkain. Sige lang pa. Enjoy your meal. Siya nga pala, Papa. Magpapasko na. Ano naman kung magpapasko na? Okay na ho kasi kayo ni Rhoda. Baka naman pa pwedeng maging okay na rin tayo. Sa totoo lang, mas malaki ang galit ko sa'yo. Oh. Masamang manugang ka na nga. Pagkatapos, na-impluwensyahan mo pang aking anak. Pati siya natutong magsugal ng dahil sa'yo. Pinabayaan nyo na nga ang pinagkatiwala kong negosyo pagkatapos nilustay nyo pa ang pera ng kumpanya. Tapos na yun, Papa. Kaya kalimutan na natin yun. Oo nga naman. Dagdag stress lang yung hinanakit. Hindi yun makakabuti sa inyo. Sige. Alang-alang sa'yo, anak. Kalilimutan ko ng atraso sa akin ng Herodes na ito. At isa pa, wala naman akong magagawa. Ayoko namang magkimkim ng galit dito sa aking puso. Gusto ko rin namang maging payapa sa paghimlay ko sa aking huling hantungan. Bakit naman ganyan kayo kung magsalita? Oo nga, Pa. Hindi pa kayo mamamatay. Siya nga pala. May gusto sana akong itanong sa inyo, pero huwag niyo naman sanang mamasamain. Bakit? Ano ba itatanong mo? Meron na ba kayong last will and testament? May makukuha pa po ba kaming mana mula sa inyo? Hener, ano ba? Ibang klase ka talaga. Parang bali wala lang sa iyong ginawa mong katarantaduan. Nagawa mo pang itanong sa akin ang bagay na yan? Ang kapal naman ang pagmumukha mo! Isang... Sumasakit ang dibdib ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sumasakit ang dibdib ko. Ano nangyayari sa inyo? Okay na. Okay na. Bigla lang talagang sumakit ang dibdib ko. Teka. O, ito, uminom muna kayo ng tubig. Magpahinga muna kayo. Sasamahan ko kayo sa guest room. Bitiwan mo kung hayop ka. Hindi ko kailangan tulong mo. Ako na lang ang aalalay kay Papa. Halika kayo. Tayo na doon sa kwarto niyo para makapagpahinga kayo. Hindi ka pa dapat mamatay. Kailangan ko munang masiguro kung may mapapala pa ako sa natitira mong kayamanan. Grabe ka talaga, Hener. Masyado kang garapal. Muntik na tuloy atake sa puso si Papa. Sinisiguro ko lang kung may mamanahin pa nga tayo mula kay Papa. Ako na bahalang dumiskarte sa bagay na yan. Huwag ka nang umepal. Pamamaya lalo tayong mawalan. Pareho nating alam na may natitira pa siyang kayamanan at may ilan pa rin siyang mga ari-arian. Sabi ko naman sa'yo, ako na lang ang bahalang alamin ang mga bagay na yan. Huwag ka na makialam. Masisira yung diskarte ko. Sa bagay, hindi ka naman talaga kayang tikisin ni Papa eh. Kaya malamang na may mamanahin ka pa. Kung may mamanahin pa ako o wala, it's none of your business. Dahil sa akin yun, hindi sa'yo. Damot mo naman. Ay, hindi ba tayo nakakatira
tiyak. Hindi pa natin hawak ang itlog. Kaya huwag ka munang magbilang ng sisiw. Unti-unti na nakaka-recover ang papa mo. Oo nga eh. I'm just hoping na tuloy-tuloy na ang recovery niya. Hanggang maging normal ang lahat. Sa palagay mo ba, magiging normal pa rin ang buhay niya kahit gumanda na ang kanyang kalusugan? Siguro naman. Nakikita ko naman na parang natanggap na ni Papang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay niya. Halos mabaliw nga siya nun eh. Pero pasalamat pa rin. Dahil nalagpasan niyang pagsubok na yun. Eh, kumusta naman kayo ng kapatid mo? Wala ka ba talagang balak na makapagkasundo sa kanya? Alam mo, Saldi, hindi maganda na mayroon kang kinikimkim na galit dyan sa dibdib mo. Dahil ikaw rin ang mahihirapan yan. Ayoko rin naman ng ganito eh. Pero hindi ko talaga makakalimutan ang ginawa niya eh. Lalong-lalo ng kanyang asawa. Kaya pagpasensya mo na ako, Mariel. Kung pati ikaw nadadamay sa sigalta ito. Don't worry. Kapag naging maayos ng lahat, pwede na nating pag-usapan ang tungkol sa ating kasal. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Attorney, puntahan mo ako dito sa bahay ni Rhoda. May mahalaga tayong pag-uusapan. Nariyan ka sa bahay ni Rhoda? O, anong ginagawa mo riyan? Alam ba yan ni Saldi? Huwag ka na magtanong, pumunta ka na lang dito. O, ano ba pag-uusapan natin? Sasabihin ko na lang sa'yo kapag narito ka na. Kanina pa si attorney dun sa loob ng guest room. Mukhang masensina ng pag-uusap nila ni Papa. Ano kaya pinag-uusapan nila? O, ano pa ba ang dapat nilang pag-usapan? Maliban sa last will and testament ni Papa? Ang bilis mo naman mag-isip. Matagal ng legal counsel ni Papa si Attorney Lacson, kaya marami silang posibleng pag-usapan. Bakit naman kailangan pa nilang magkulong ng silid? Gayon pwede naman sila mag-usap dito sa sala. Kaya malakas ang kutob ko. Last will and testament ni Papa ang kanilang pinag-uusapan. Kumusta na, attorney? Na-assess mo na bang lahat ng properties ni Papa? Oo. Halos 30% na lang ang natitira. Alam mo na yun dahil ikaw ang nagmamanage niya on. At yung 70% ay nakasanla sa bangko at malapit ng marimata. Teka, ano bang sabi ni Papa? Ano desisyon niya? Well, ang advice ko sa kanya ay ibenta na lang sa presyong mas mataas ng konti sa pagkakasanla. At least may konti pang kikitain, di ba? Pero kako, yung ari-ari ang may potential income may gawa ng paraan para matubos. Meron pa bang pera si Papa? May tiwala ako sa iyo, Zaldi. Kaya sasabihin ko na ito. Mayroon siyang secret account. Hindi alam yun ni Rhoda, ha? Pero confidential kung magkano. Tsaka ako na lamang sasabihin kapag na-finalize na lang yung Papa ang kanyang last will and testament. Meron ng last will and testament si Papa? Mayroon na. Oh. Katatapos lang naming pag-usapan pero hindi pa raw yun final dahil maaari pang magbago ang kanyang isip. Attorney, kasama pa ba si ate? May makukuha pa ba siya?
she doesn't deserve us here. Dahil kung tutuusin, sobra-sobra ng winaldas niya. Correct. I agree with you. Pero kilala mo naman ang papa ko. Hindi niya matitiis ang paborito niyang anak. Kung ganun, may mamanahin pa rin si ate. Alam... Oh, no. Sige, Tsaka tuloy mo, ko Tony. na lang sasabihin. Gaya ng nasabi ko, hindi pa yon pinal. Pwede pang magbagong isip ng iyong papa. Isang linggo ka sa Pangasinan. Marami kong dapat askasuhin. Dumaan pa nga ako kay attorney. Ganun ba? Bakit mukhang tensyonada ka? May problema ba? Si Papa kasi, Oh. naroon kina Ate Roda. Ano? Bakit niyo hinayaan? Masyado kasi makulit si Papa eh. Magwawala raw siya kapag hindi kami pumayag. Di pwedeng ganun. Susunduin ko siya ngayon din. Ay, wag na. Ako na lang. Ako na. Ako na sabi. Siguradong malaking gulo pag nagpang-abot kayo ni Kuya Henner. Baka magkamatayan pa kayo. Talagang mapapatay ko siya. Kaya nga, hindi kayo dapat na magkaharap. Kaya ako na lang ang susundo kay Papa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ikaw na naman. Hindi mo ba talaga ako tatantanan? Wala akong pakialam sa'yo, buwisit! Sino kausap mo? Sino pa? Di yung siraulo ng tawag sa akin. Bakit? Anong atraso mo? Huwag mo sabihin sa akin. May tinakbuhan ka na namang utang. O, hindi maghabol sila kung aabutan nila ako. Huwag kang masyadong kampante. Baka mamaya bigla ka na lang bumulagta. Kung bubulagta ako, di sana noon pa. Hanggang salita lang naman yun eh. Ay, baka sila na naman yan. Ako na sasagot. Hello? Hello, ate. Susunduin ko na si Papa. Ano? Ba't ang bilis? Pangatlong araw pa lang naman iba pa rito ah. Dumating na kasi si Kuya Zaldi. Nagagalit na siya. Ha! Kontrabida talaga sa buhay ko ang kapatid mong yan. Baka ikaw ang kontrabida. Huwag kang mag-umpisa ha. Wala ako sa mood. Baka mamaya kung ano pang magawa ko. Sige na. Sunduin mo na dito si Papa. Susunduin na raw ni Emily si Papa? Oo. Kaya huwag kang aalis. Dito ka muna. May pupuntahan lang ako. Tama ka, Matsuko. Nasaan na ba si Emily? Tagal naman niya. Ayun. Speaking of the angel, dumating din ang hinihintay kong anghel. Nasaan si Papa? Natutulog pa. Ganun ba? O sige, hihintayin ko na lang magising. Ang puti talaga nito si Emily. At ang ganda ng hubog ng kanyang katawan. Nakakabuhay ng lamon. Kuya Henner, bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? May boyfriend ka na ba? Wala pa. Ganun ba? Sayang naman ang ganda mo kung walang makikinabang. Ha? Pwede bang ako
Ako na lang. Teka. Kuya, Bang. teka, ano ba? Bitiwan mo ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sabi na, bitiwan mo. Ano ba? Huwag ka nang pumalag. Wala ka namang magagawa eh. Huwag mo nang pahirapan ang pagpunta natin sa langit. Hindi ka magtatagumpay. Hindi. Sige, lumabang ka. Mas gusto ko yan para may thrill. Ano ba? Lalo ko nang gigigil sa'yo. Ayop na. Bastos! Hindi ako sa'yo. Walang yaka. Kinagat mo ako sa labi. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka basta-basta magtatagumpay. Ganun ha? Ito pa isa. Ano? Di bagsak ka ngayon. Nawalan na siya ng malay. Bubuhatin ko na lang siya at dadaling ko sa kwarto. Pasensya ka na sana, anak. Masyado talaga makulit ang papa mo. Kahit na, Mama. Sana hindi niyo pa rin siya pinayagan. Natatakot kasi ako. Baka atakihin siya sa puso o kaya naman ma-stroke na naman siya. Yun din ang ayaw ko kay Papa eh. May pagkadominante. Ayaw magpa-out sa gusto. Napakatigas ng ulo. Sa kanya nga nagmana si ate. Tama ka. Pareho silang pasaway. At, aray, Oh, bakit ma? medyo sumakit ang dibdib ko. Okay lang ba kayo? Wala po kayong ibang nararamdaman? Ayos lang ako, anak. Bigla lang akong kinabahan. Hindi maganda ang kutob ko. Dito kita ilalapag sa kama, Emily. Matagal na ako naglalaway dito sa hipag ko. Sa wakas, matitikman din kita. Walang hiya ka! Sabihin ko, tarantado ka? Kapatid ko, pinag-iinteresan mo, walang hiya ka! Demonyo ka, papatayin kita! Papatayin kita, walang hiya ka! Nasasaktan ako! Ay, masasaktan ka, hayop ka! Papatayin kita! Tama, sabi mo lang na papatuloy na kita. Sige, gawin mo! Labas-labasin mo na kasamahan mo! Okay, sige, sinabi mo eh. Aray! Aray! Ano, masarap ba? Gusto mo pa na ispa? Ha? Tarantado ko! Wala kang kasing sama! Ano nangyayari rito? Bakit tumutugo ang uso mo? At bakit nakahiga sa kama si Emily? At tumutugo rin ang bibig niya? Judas Kainer, anong ginawa mo sa mga anak ko? Nainggit ka ba? Gusto mo ang uso mo naman ng paduguin ko? Walang hiya ka. Mapapatay kitang demonyo ka! Mauuna ka, Papa. Dahil hinihila ka na papuntang impyerno. Ikaw ang dadalhin ko sa impyerno. Papa! Oh! Dito ako makahinga.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano bang tinatanga-tanga mo dyan, Ener? Tulungan mo ako. Dali natin sa ospital si Papa. Bakit sa ospital? Diretso na natin sa punerarya. Napakasama mo talaga. Tarantado ka. Doon din naman siya pupunta eh. Dahil siguradong hindi na siya tatagal. Kanina pa siya hinihintay ni Satanas sa impyerno. Ikaw! Ikaw ang dapat na mauna sa impyerno! Saldi, Ma. pwede pa tayong pumunta kay Roda ngayon din? Bakit po? Kanina pa ako hindi mapalagay. Para kasing may masamang nangyari. Oh, may tumatawag sa'yo. Si Ate Roda po. Hello? Hello, Saldi. Nandito ako sa ospital. Kasama ko si Papa. Bakit ano nangyari sa kanya? Inatake sa puso. Ano? Kumusta na siya? Ano lagay niya? Wala na siya. Dead on arrival. Ano? Saan ospital yan? Pupunta kami riyan. Napakawalang niya talaga ng asawa mo. Mapapatay ko siya. Nasa na? Ewan ko. Iniwan niya ako. Bigla na lang umalis. Kaya nga mag-isa kong dinala dito si Papa. Si Emily. Ano nang nangyari sa kanya? Ewan ko, di ko rin alam. Wala pa siyang malay nung umalis na kami. Patong-patong nang atraso sa akin, Ener. Kaya wag na wag siyang magpapakita sa akin. Oh, may tumatawag na naman sa'yo. Si Emily po. Hello, Emily. Nasaan ka? Narito ako kina ate. Wala ba riyan si Kuya Ener? Wala na silang lahat na magising ako. Kaya hindi ko alam kung ano nangyari. Nasaan ka ba? Narito kami sa ospital sa Fairview. Malapit lang ito. Kaya pumunta ka na lang dito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pare, pwede ba dito muna ako kahit ilang araw lang? Bakit anong nangyari? Nagtalo kami ni Papa. Inatake siya sa puso at malamang tsugi na siya. Naku pare, siguradong hahantingin ka ng pamilya ng bayaw mo. Kaya nga, mainit ako ngayon sa mata nila eh. Kaya dito muna ako magpapalamig. Hindi mangyayari ito kung hindi nyo hinayaang pumunta si Papa kina Ate Roda. Oo, kasalanan namin. Pero hindi rin namin ito ginusto. Huwag na tayo magsisihan, kuya. Wala rin naman mangyayari. Kung meron man dapat sisihin, yun ay walang iba kundi si Kuya Ener. Papa, sana siya na lang ang namatay. Pero okay lang. Dahil susunod siya sa hukay at ako mismong magdadala sa kanya sa impyerno. Kung ano man ang binabalak mo, kalimutan mo na yun at baka ikaw ang sunod na mapahama ka na. Siya nga naman, kuya. Ipaubaya na lang natin siya sa mga alagad ng batas. At ano naman ang ikakaso natin sa kanya? Anong koneksyon niya sa pagkamatay ni Papa? Magtanong na lang tayo kay attorney. Siya nga pala, pwede ko siyang kasuhan ng attempted rape. Tama. Itanong muna natin kay attorney kung ano ang dapat nating gawin.
Pasensya ka na, Zaldi, kung hindi ako nakapunta kagabi sa burol ng iyong papa. Marami kasi kung inisikaso at maaga akong nakatulog. Baka mamaya makasaglit ako. Okay lang yun, attorney. Bakit niyo pala ako ipinatawag? Okay. Pag-uusapan natin ang last will and testament ng iyong papa. Tapos na ba? Ano bang nakasaad doon? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Actually, dalawang version ang ginawa niyang last will and testament. At hindi ko alam kung alin doon ang pipirmahan ko. Ano po ba ang pagkakaiba ng sinasabi niyong dalawang version? Malamang doon ang isang version ay kasama si ate. Parehong kasama si Rhoda roon. Ano ho? Ang ipinagkaiba nga lang ay installment basis yung isang version. Hindi makukuha ni Rhoda ng buo ang mamanahin niya dahil nangangamba ang iyong papa na baka sener lamang ang makilabang. Attorney, pwede niyo bang baguhin? Mas maganda siguro kung walan silang makukuha. Dahil maliban sa patong-patong na atraso ni Kuya Hiner, siyang naging mitsa ng pagkawala ni Papa. At sa palagay mo ba, magugustuhan niyo ng papa mo? Siguradong hindi matatahimik ang kanyang kaluluwa kapag naagrabyadong paborito niyang anak. Kami nga ni Emily na agrabyado eh. Dahil kahit pa doblehin ang perang involved sa last will and testament ni Papa, baka kulang pa yun kumpara sa laki ng winaldas na ate at Kuya Hiner. There's no use of crying over the spilled milk. Tony. After all, your father's decision will still prevail and you can do nothing with it. Patay na ang papa mo. Kaya, please lang, irespeto mo na lang ang kanyang desisyon. Si attorney, irespeto na lang natin ang desisyon ni Papa. At doon tayo sa isang version. Hindi dapat makuha ni ate ng buo ang share niya. Yun talagang sinabi ko kay attorney. Pero teka muna, hindi ba naman tayo lugi sa hatian? Equal sharing tayong apat ni na ate at mama. Ay, mabuti naman kung ganun. Sino kaya itong tumatawag? Aba, ang demonyo nating bayaw. Hello? Hayop ka. Magpakita ka. Huwag kang duwag. Relax ka lang, bayaw. Masyado mainit ang ulo. At anong gusto mo? Matuwa ako sa ginawa mong katarantaduhan? Sabi ko sa'yo, cool ka lang. At nga pala, Condoles, may gusto lang ako itanong. Alam ko, atat na atat ka nang malaman kung may mamanahin si ate kay Papa. Ang kapal talaga ng mukha mo. Siyempre, hindi naman ako papayag na hindi ako maaambulan ng grasya. Wala ka ng karapatan dahil patong-patong ng atraso mo. Malaking halaga na ang nilustay mo. Pinagtangkaan mo rin pagsamantala ng kapatid ko. At higit sa lahat, ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Papa. Kaya sinusumpa ko, ikaw ang sunod na paglalamayan! Tapang ng unggoy na yun. Akala naman niya natatakot ako sa kanya. Matagal ko na siyang pinaghahandaan. Kaya uunahan ko siya. Sisiguruhin kong hindi ako, kundi siya ang sunod na paglalamayan. Hello? Ikaw na naman. Grabe ang kakulitan mo, ah. Kung sino ka man, magpakita ka.
Huwag kang duwag dahil kasama ka rin paglalamayan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakalibing na ang papa mo. Ano ngayon ang binabalak mo? Ano pa? Di maniningil ng pautang. Saldi, kinakabahan ako. Huwag mo na ituloy ang iniisip mo. Mariel, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Papa. Pinagtangkaan din niyang halayin ng kapatid ko, kaya malaking atraso sa akin ng demonyong bayo ko. Pero paano kung ikaw ang mapahamak? Paano na ako? Saldi, nakikiusap ako sa iyo. Manahimik ka na lang. Ipagpasayos mo na lamang ang lahat. Malakas ang kutob ko. May masamang binabalak sa akin si Kuya Hiner. Kaya kailangan maunahan ko siya. Paano nga kung ikaw ang maunahan? At anong gusto mong gawin ko? Magsawalang kibo habang hinihintay kong balang paparating na tatama sa akin? Malaki naman siguro makukuha mong mana. Pwede tayong lumipat ng lugar, mamuhay ng tahimik. Si Kuya Hiner ang may atraso sa akin. Kaya bakit ko siya tatakbuhan? Kung meron man dapat tumakas at lumayo, hindi ako yon, kundi ang siraulo kong bayaw. Saldi, wala kang panalo dito. 3 lang ang pwede mong kahinatnan. Maswerte ka kung sa ospital ka lang bumagsak. Paano kung sa bilangguan? O kaya naman sementeryo ka mapadpad? Kaya nga, bahala na. Kung kaninong pangalan sa amin ni Kuya Hiner ang mauukit sa lapida. Naman ang mukha mong magpakita sa akin, Hiner. Alam mo na siguro ang pakay ko. Bakit? Sa palagay mo ba? Babahaginan kita ng mamanahin ko kay Papa? Wag, Rhoda. Wag mo kong kakalabanin dahil malilintikan ka sa akin. Ha? Ibang klase ka rin, ah. Ikaw na nga may atraso. Ikaw pa matapang? Kilala mo ako. Alam mo ang kaya kong gawin, kaya binabalaan kita. Umayos ka kung ayaw mong sundan si Papa. At kahit pa magtulong-tulong kayo magkakapatid, hindi ko kayo uurungan. Huwag mong sabihin yan. Dahil duwag ka. Pinagtataguan mo si Saldi. Sige. Bibigyan kita ng sample. Maghintay ka dahil malapit nang bumulagta ang magaling mong kapatid. Pero sa ngayon, kailangan ko ng pondo. Baril? Oo, baril nga itong hawak ko. Tunay ito at hindi laruan. Bakit? Papatayin mo ako? Ano naman ang mapapala ko kung papatayin kita? Alam ko may tinatago ka pang pera at mga alahas. Kaya ilabas mo at ibigay mo sa akin. Hiner! Bilisan mo! Baka bigla akong makalabit ang gatilyo nito. Bakit sa akin ka nagsusumbong, Rhoda? Hindi mo masabi sa mga kapatid mo? Attorney, alam niyo naman na galit sila sa akin. Wala na ang papa mo. Kaya magkasundo na kayo para naman magkaroon ng saysay ang kanyang pagkamatay. Sila ho ang may galit sa akin. Kaya depende sa kanila kung magkakasundo nga kami. Ikaw ang nagkasala, kaya ikaw ang dapat na gumawa ng unang hakbang. Singtigas ng bato ang mga puso nila. Masasayang lang ang pagod ko. Wag mo silang pangunahan. Gawin mo muna at tutulungan kita, okay? Pamilya na rin ang turing ko sa inyo, Rhoda. Kaya gusto kong magkaayos-ayos na kayo.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kailan ba i-reveal ni attorney ang last will and testament ng Octavio? Pagkatapos daw po ng 40 days ni Papa. Sa bagay, hindi naman natin kailangan magmadali. Si Ate Rhoda lang naman pong atat na makuha kagad ang mana niya. Pero sorry na lang siya dahil hindi niya yun makukuha ng buo. Installment yun sa loob ng 2 taon. Mabuti na rin ang ganon. Para hindi agad nila maubos yun. Ang pasensya ko po kay Kuya Henerang ubos na eh. Anak, nakikiusap ako sa iyo. Huwag ka sana gagawa ng marahas na hakbang. Manalangin na lang po kayo na sana'y hindi ako ang sunod na higa sa ataol. Narito na naman ako sa bako-bakot makipot na eskinita. Masyado pa namang liblib ang parting ito. Walang bayad, wala ring dumadaang tao. Sana naman maipaayos na ito ng susunod na mayor. Oh, anak ng tokwa. Sino kaya si Raulong nagharang ng malaking kahoy dito sa kalsada? Sandali nga. Hilahin ko na lang dito sa tabi itong kahoy. Dito. Kamusta ka ba yan? Hener! Hanggang dyan ka na lang. Huwag kang gagalaw kung ayaw mo sumabog ang buho mo. Matapang ka lang dahil may hawak kang baril. Bitiwan mo yan. Magsuntukan na lang tayo. Bakit ko pahihirapan ng sarili ko? Gayong kayang-kaya kitang itumba. Sige. Kung talagang matapang ka, edi iputok mo. Huwag kang magmadali. Darating din tayo dyan. Tsaka pala, may silencer itong baril ko. Kaya paglalaruan muna kita. Anong ibig mo sabihin? Okay? It's showtime! Aray ko. Kita lang yan. Malayo sa bituka. Walang hiya ka. Lumabang ka ng parehas. Parehas ba ka mo? Sige. Gawin natin parehas. Yung kaliwang hita mo naman. Oh. Ayan. Parehas na. Walang hiya ka. Traitor ka talagang hudas ka. Tatalungin kita, Bayaw. Sino ngayon sa ating dalawa ang sunod na paglalamayan? Sige, tapusin mo na. Dahil magsisisi ka kapag binuhay mo pa ako. Okay. Madali akong kausap. Pagbibigyan kita. Sige na. Ano pang hinihintay mo? Sige, putok mo pa. Gusto ko marinig ang huling putok. Kaya tatanggalin ko ang silencer nitong baril ko. O ano? Nakahanda ka naman salubungin si Satanas? Wala ka bang ibang sasabihin? Ang dami mong satsat. Sige, iputok mo na. Iputok mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O ano? Patay na ba yan?
Sapul sa ulo eh. Ayan o. Ay, paano ang isang ito? Abay, witness pa ito eh. Tudasin na rin natin. Huwag. Maawa kayo sa akin. Kaaway ko yan. Kita niyo naman nung pinagtangkaan niya akong patayin. Ano nga, no? Sige. Tatandaan ko yung pagmumukha mo. Dahil utang mo sa akin ang buhay mo. Kaya sisingiling kita balang araw. Sige, magbabayad ako. Tulungan niyo ako, dalhin niyo ako sa ospital. Huwag na. Sige na. Baka makalaboso pa kami. Basta, sisingiling kita pag nagkita ulit tayo. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Calling Dr. Rosario. Yan nga ba ang sinasabi ko? Pasalamat ka. Hospital lamang ang kinahinatnan mo. Pinapalad ka pa rin, kuya. Dahil kung nagkataon, baka ikaw naman ang pinaglalamayan. Hindi ko pa talaga siguro oras. Kaya buhay pa ako. Teka muna. Sino ba talaga yung pumatay kay Hiner? Hindi ko po kilala. Pero malamang, malaking atraso ni Kuya Hiner sa kanila. Karma niya na yon, kuya. Siguro talagang tadhana nang sumingil sa utang niya. Paano pala yan? Baka ikaw pa maging suspect sa pagkamatay ng bayaw mo. Ako nga pong witness at nagbigay na ako ng salaysay sa investigador. Kung ikaw ang witness, baka balikan ka ng killer. Bakit ko naman sila ilalaglag? Utang ko sa kanilang aking buhay. Ang sabi ko lang sa nag-iimbestiga, hindi ko sila kilala at hindi ko rin namukhaan. Nakikiramay ako sa iyo, Rhoda. Siguro pwede na magdiwang yung dalawa kong kapatid. Dahil para na rin silang nakaganti. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Dalawa na nagbuwis ng buhay. Dapat naman magkasundo na kayo. Sa bagay. Pero di ko rin alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Dahil sakit din ng ulo ang asawa ko. Walang dapat magdiwang. Isang buhay ang nawala. At hindi na mahalaga kung masama o mabuting tao ang nagbuwis nito. Dapat pa rin tayo magluksa. Rhoda, nakikiramay ako. Maraming salamat, attorney. Ano ba ang talaga nangyari? Nagbigay ka na ba ng statement sa mga investigador? Yes, attorney. Matagal na rin may nagbabanta sa buhay ni Hiner. Kasi may tinakbuhan siyang utang. At buhay niya naging kabayaran. Talagang ganun. Walang utang na hindi pinagbabayaran. Ako man, may utang din sa dalawa kong kapatid. Pati na rin sa inyong mama. Gaya ng nasabi ko, dalawa na nagbuwis ng buhay. Sana naman ay maging daan ito para maging maayos ang lahat. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat sa pagtitsaga mong magtulak nitong wheelchair ko. Sino pa ba mag-aalaga sa'yo kundi ako? Magpasalamat na naman tayo. Kaysa naman ikaw ang pinaglamayan. Oo nga salamat kay Lord. Binigyan pa niya ako ng ikalawang buhay. Lagi rin kita pinagdarasal. Sana maging ligtas ka lagi sa lahat ng kapahamakan. Salamat, Mariel.
hindi talaga ako nagkamali ng babaeng mamahalin. Basta magpagaling ka para matuloy na yung pamamanihikan mo sa amin. Oo naman. Sabik na akong ihatid ka sa altar. Kumusta na si Sally? So far, so good. Hindi na siya naka-wheelchair. Nakakalakad na po siya gamit ang saklay. Wow, mabuti naman kung ganun. Next week ko na kasi di-declare ang last will and testament ng iyong papa. Sige po, attorney. Marami pong salamat. Huwag kayo mag-alala. Dahil walang magiging agrabyado sa inyo. Magiging patas ang inyong hatian. Hindi ko na po iniisip ang bagay na yan, attorney. Dahil material na bagay lang po yun. Meron pa pong mas mahalaga kaysa salapi. Tama ka. Mas mahalaga pa rin ang relasyon, ang pag-ibig at pagkakaisa. Dahil hindi yun matutumbasan ng anumang halaga. Kaya sana naman, magkasundo na kayong magkakapatid. Salamat, Mama. At napatawad niyo na ako. Matagal na, anak. Oo, nagdamdam din kami ng papa mo sa'yo. Pero hindi kami nagtanim ng sama ng loob. Sina Zaldi at Emily lang naman yung nagkikimkim ng galit sa akin. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman sarado ang kanilang puso sa pagkakaisa. Kahit naman po ako. Gusto ko nang matapos ang sigalot na namamagitan sa amin. Basta matuto ka magpakumbaba. Sa tingin ko naman, lalambot din ang puso ng dalawa mong kapatid. Sige po. Maghihintay lang ako ng magandang timing. At kakausapin ko sila ng masinsinan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Papa, nandito ako ngayon sa harap ng inyong puntod. Alam ko naman napatawad niyo na ako. Pero hihingin ko pa rin sa inyo ang inyong kapatawaran. Patawad po sa mga naging kasalanan at pagkukulang ko sa inyo. Patawad po. Dahil akong naging dahilan ng mas maaga niyong paglisan sa mundong ito. Maraming salamat sa inyong kalinga at pagmamahal. Patawaran niyo rin ako dahil hindi ko nasuklian yun. Sa halip, sama ng loob ang aking isinukli. Saan man kayo naroroon ngayon? Alam ko, nasa tahimik na kayo at nasa matiwadsay na palagayan. Uulitin ko, Papa. Patawad at maraming salamat. Pinapangako ko, aayusin ko na ang buhay ko at makikipag-ayos na rin ako sa dalawa kong kapatid.
Malapit na ang birthday ni Papa. Magsa-celebrate ba tayo? Oo naman, Emily. Hindi naman porket wala na siya, hindi na tayo magsa-celebrate. Sige. Ako na mag-organize ng special party. I-invite ba natin si ate? Sa palagay mo ba matutuwa si Papa kung hindi natin kasama si ate sa pagsa-celebrate? Kung sa bagay, willing na ako makipagkasundo kay ate. Birthday gift ko na yon kay Papa. Ako rin. Yun din ang naiisip kong pinakamagandang regalo sa kanyang kaarawan. Ito yung unang birthday ng papa niyo na hindi natin siya kasama. Oo nga po, Mama. Namimiss ko na si Papa. Kahit naman ako miss na miss ko na rin si Papa. Pwede ba akong makijoin sa mesa niyo? Ate, sure. Sige, maupo ka. Mas mabuti siguro kung iiwan ko kayo para magkausap kayo na masinsinan. Salamat. At inimbitahan niyo ako sa birthday ni Papa. Oo naman. Dahil malulungkot siya kung hindi ka namin kasama. Sana winelcome niyo ako hindi lang dahil kay Papa, kundi dahil talagang welcome ako dito. Siguro, kailangan na natin iisang tabi ang sa ating sigalot. Tama ka, Emily. Kaya nga, humihingi ako ng kapatawaran sa nagawa kong kasalanan. Napakalaki ng atraso ko sa inyo. Sana, mapatawad niyo ako. Wala namang magandang mangyayari kung patuloy tayong magkikimkim ng sama ng loob. Hindi na rin naman natin maibabalik ang buhay ni Papa at Kuya Henner. Kaya, pinapatawad na kita, Ate Rhoda. Ako rin, ate. Pinapatawad na rin kita. Maraming salamat sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Babawi ako sa aking mga naging pagkukulang. Sayang wala na si Papa. Siguradong tuwan-tuwa siya ngayon kung nakikita niya tayo. Nariyan lang si Papa. Nakatunghay sa atin at nakangiti. Siguro nga. Kung saan man siya naroon, nagagalak siya. Dahil nagkasundo na rin tayo at nagkakaisa sa pagsalubong sa magandang pangako ng bukas.